Anong balita mga pare ko Nagsilabasan na dito yung mga haters ni Lebron at kasama na dito yung mga nakalaban niya sa liga. Matapos nang manalo na dito ng Team USA ng gold medal. Ito yung mga mapag-uusapan natin mga pare ko sa video na ito. Unahin na natin dito sa usapan si Coach Steve Kerr. Dahil alam naman natin na naging karibal nila ito si LeBron James sa mahabang panahon. Silang dalawa nga ni Stephen Curry. Pero ngayon sobrang saya at natutuwa nga ito dahil kay LeBron James. Sa totoo nga lang daw bago mag-umpisa ang Olympic Games, hindi niya alam kung anong mga mangyayari dito sa liga na ito. Dahil ang lagi niya na lang iniisip kung paano pipigilan dito si LeBron. Matapos na nga mahabang panahon na lagi na lang silang magkalaban. At finally na-coach na nga niya itong matandang si LeBron James. At ngayon ay talagang lalong humanga ito si Coach Steve Kerr. Simula nung naging kakampin na nga nila ito. Pagdating dito sa Olympic Games, sabi niya nga dito, grabe talaga ang pag-approach ni LBJ sa kanilang mga laban at talagang sobrang coachable nga daw itong si LeBron James. At ang isa pa nga na-realize ni Coach Steve Kerr na ngayon ay naging player niya na ay kung gaano daw kagrabe ang kanyang gift or talento sa larong basketball. Lahat daw yan ay sa lahat ng aspeto. At ang tingin niya nga daw sa kanyang opinion ay parang na-master niya nga daw. Na-master na ni LeBron ang lahat ng parte ng basketball. At tingin niya na daw ay lahat ng parte ng basketball ay alam niya na. Ang ibig sabihin ni Coach Steve Kerr dito mga pare ko ay yung lahat ng posisyon sa basketball. Which is true naman, di ba? Kahit sabihin mo pa yung pagiging sentro Partida pa nga, hindi pa nga niya ginagawa yung flop sa Olympic Games Dahil alam natin na magaling siya doon. Pero syempre hindi naman yung NBA. At may mga sinabi pa dito si Steve Kerr mga pare ko At magiging habang buhay na siyang fan ni LBJ. At sinabi niya talaga yan. Ito pakinggan nyo mga pare ko Weeks and I'm a LeBron fan for life. At yan ang mga pare ko yung mga sinabi ni Coach Steve Kerr. Tungkol na nga dito kay LeBron James. Tapos na nga finally na naging player na nga ito. Dito na nga nasa sa isang team. Kung may namangha naman mga pare ko syempre hindi naman mawawala ang mga haters niya. Isa na rin dito si Skip Bayless at si Paul Pierce. Pero dito muna tayo kay Skip Bayless. Ang patama naman niya dito kay LeBron. Hindi niya kakayanin ang Olympic Games kung wala si Stephen Curry. Lalo na pagdating dito sa laban ng Serbia. Sa ginawa niyang 9 threes habang hinahabol ang kalamangan ng Serbia. At dinidiin niya talaga na dahil kay Stephen Curry. Ito pakinggan yung mga pare ko Without Steph making 9 threes against Serbia. At dagdag pa niya dito, yung ginawa pa ni Stephen Curry na 8 threes pagdating dito sa France. We don't win without Steph making 8 threes. Malabong manalo ang USA kapag wala si Stephen Curry. Kaya hindi mo na dito isama si LeBron basta andito si Stephen Curry. So yan ang mga sinabi ni Skip Bayless. Dako naman tayo kay Paul Pierce. Ayun na nga dito kay Paul Pierce sa isang podcast. Ang mga sinabi niya naman dito, hindi si LeBron ang pinaka-importante dito sa Team USA. Dahil kahit wala siya, mananalo sila sa kahit na anong paraan. Dahil ang pinaka-importante dito talaga sa kanya si Anthony Davis. Dahil bawat pinapasok ito ni Steve Kerr ay nagkakaroon ito ng pagbabago sa Team USA. Nagkakaroon ng magandang depensa ang kanilang kupunan. At ang mga sinabi pa nga niya dito mga pare ko hindi ito nagkakaroon ng malaking scoring sa Team USA nang dahil nga dito kay LeBron. Pero kung ibibigay sa kanya lahat ng pagkakataon ay magagawa niya ang lahat maka-score. At yan ang mga sinabi naman ni Paul Pierce. Pero tanong ko lang mga pare ko kung wala naman dito si LeBron, tingin nyo ba kakayanin talaga ba ng Team USA? Sa inyo na lang mga opinion. Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.